bago na tuloy ang reunion concert ng Eraserheads noong August 30, 2008. Kaliwat kanan ng mga haka-haka at pagdadalawang isip ng marami kung totoo ba ito o hindi. Wala kasing formal na anunsyo sa publiko na mayroong reunion concert. Yeah, after 8 years, gaya ko sabi ko, it just takes time. And nung may nag-offer and then the concept was good, nagkataon we all agreed. Gaano ka hirap magbuo ng ganitong reunion, ganitong klaseng reunion after you broke up? Marami siyempre nga, siyempre dahil age din, madaming baggage na kailangan rin maiwan. So, lahat yun, kasali yun, di ba? Kasali yung time, kasali yung healing, kasali yung, di ba? Marami kang kailangan na rin palampasin kasi matagal na, alam mo yun. Your hand, they go down to say all the things that could come along the way. You can't find. Panahon lang. Hindi naman siguro magiging okay na. Like we said, hindi naman kami magiging bandmates na ulit na like regular bandmates na iba na kaming ginagawa. But, parang okay lang yung tumugtog paminsan-minsan or at least for this show, diba? Walang 5-year plan. Oh, wala. 7 is a good number. 7. Paborito kong number yun eh. 7. Taong 2007 pa raw unang lumapit sa kanila ang mga organizer ng reunion concert. Pero noong July 2008 lang ito kinumpirma ng banda. Isang buwan bago pa maganap ang pangarap na reunion gig. Si Ellie mismo ang nagsabi ng petsa ng muling pagtugtog ng E-Heads. Pero nagkaroon ng ilang aberya, ilang araw bago ang concert. Nag-back out ang isa sa mga major sponsors. Sa kabila nito, nagpa siya ang grupo na ituloy pa rin ng concert dahil inabangan na ito ng publiko. Sumunod na krisis na kinaharap ng reunion gig. Ang pagpanaw ng ina ni Ellie 2 araw bago sila sumalang sa Fort Bonifacio Open Field. Ininda ito ni Ellie. My mom said she wanted to see the E-Heads once again. She was a big fan. Every time I would go home or visit her in her house, nagpapatugtog yan ng E-Heads eh. Hanggang sa mga huling sandali bago ang concert, hindi alam ng banda kung tutugtog si Ellie o hindi. Dahil sumailalim na noon si Ellie sa angioplasty na nasa isang komplikadong operasyon sa puso. Pinangambahan ng banda na baka bumigay ang kalusugan ng kanilang vokalista. Sunod-sunod daw kasi ang mahabang oras ng pag-iensayo ng grupo na kadalasan yung maabot ng madaling araw. Dagdag pa rito ang pag-aayos ni Ellie sa burol ng kanyang ina. Dinisa ng mahigit 30,000 katao ang tagig. Pero sa kalagitnaan ng concert, matapos ang 15 kanta, inatake ng mild stroke si Ellie. For the concert short. My brother actually rushed to the hospital from hypertension. Wala. Malapit pa lang ako, meron ng mga taong sumisigaw sa akin. Diane, Ellie's calling you, so Ellie needs you. So, akala ko kakausapin ako or anything, pero I saw the faces of the people, parang they seemed concerned and iba yung itsura nila. So, medyo natakot ako. Nung nakita ko siya, medyo tumitilik na yung eyes niya and he couldn't breathe. And they were like, cutting his shirt open for him to be able to breathe. Tapos, meron ng mga nakasuksak sa kanya. Pare ko, meron akong problema. Huwag mo sabihin. Ako kumbaga, Naghang yung utak ko eh. So, auto mode na lang ako dun. Dahil, sabihin mo na sa akin ang gagawin ko. Hindi na, hindi na alam kung ano.
Okay na, tinanong ko si Dave, one of Ellie's managers, kasi doktora yun. Nung sinabi niya naman na nasa hospital na and people are taking care of Ellie, concern namin ni Buddy Red, yung audience, di ba? We don't want to cause a riot, we don't want to cause panic. Nandun yung pamilya mo, nandun yung friends mo. Dugot pawis daw ang pinuhunan para muling pagsamasamahin ng Eraserhead sa isang entablado. Mayroon na raw kasing sariling mga buhay ang mga miyembro ng banda matapos silang maghiwalay. 7 taon na ang nakararaan. Ang head drummer noon na si Raymond, tumutok na sa kanyang bandang Sandwich. Maliban sa pagbabanda ni Raymond, abala din ito ngayon sa streetboarding. Ilang buwan na rin kasama ni Raymond ang Whiskey Hill, grupo ng mga kabataang mahilig mag-streetboard. Bakit? Isan ka eh. Mahirap dalhin yung bike eh. Konektado ba sa music doon? Ng boy? Parang break na sa music. Ibang-iba siya at the same time. Pareho din na may rush ka rin na nararamdaman mo, may skill ka rin na kailangan gawin. Tapos may camaraderie rin. Mula sa pagiging gitarista, lumusong naman si Marcos sa surfing scene sa La Union. Dito rin binuo ni Marcos ang mga banda niyang Sir Fernando na sinundan pa ng Marcos Highway. Matagal ko nang gustong gawin yan. As early as late 90s, sabi mga 98. May kaibigan ako na nagsabi sa akin, parang may surfing culture na tayo sa Pilipinas. Nakita daw niya sa somewhere nga doon. So yung puntahan mo pag may oras ka. Pero wala akong oras man eh. Si Buddy naman, nagpatuloy na maging bahista ng Cambio. Kasama niya rito si Raymond. Siya rin ang kasalukuyang bahista ng bandang Gaton. Bukod dito, record producer din siya ng ilang banda. Samantalang si Ellie, naging frontman ng bandang Pupil at patuloy na sumusulat ng mga kanta. Sa kabila nito, nagawa nilang muling tumugtog bilang isang grupo. Hindi makapaniwala ang libo-libo nilang tagahanga sa naganap na reunion. Mula pa nung simula, diverse na kami. Kasi parang unspoken na may kanya-kanya kami tinutupukang directions eh. Mga genre, parang gano'n. Si ano dito pang kaya. Pero hindi natin nag-usapan na gano'n. Pero siya doon. Dito ako, parang gano'n. So kanya-kanya ng research. Kumalat noon ang balita. Malalim daw ang alitan sa pagitan ng apat. Imposible at samasamahin muli sina Eddie, Raymond, Marcos at Buddy bilang Eraserheads. Di na raw kaya pang buhayin ang pinagsamahan. Pero sila na rin ang nagsabi. Huwag basta-basta maniniwala sa maling akala. You get mine with a smile. Now it's time to kiss away the tears inside. Ano, dahilan, ba't kayo hiwalay? Alam mo, hindi ko rin alam. Ba't kayo nag-ano na rin? Well, Ellie, so yun yun.